Magandang araw! Ngayon naman ang paksang pag-uusapan natin ay ang zero and positive exponents. Para sa ating objectives at the end of the session, the student should be able to, syempre meron tayong mga layunin. Una, identify the laws of exponents used in a given expression. Pangalawa, discuss the process of simplifying expressions with zero and positive exponents. Pangatlo, demonstrate and explain how to solve problems involving simplifying expressions with zero and positive integral exponents. Simulan natin ang ating aralin sa pagbabalik-aral. Dito ang gagawin lang natin, i-identify ang lowest exponent represented by the given expressions. Meron akong ilang expressions dito na ipapakita sa inyo at ang gagawin nyo lamang ay huhulaan kung anong lowest exponent ang ginamit sa mga ito. Sa unang expression, anong law of exponent ang ginamit? Correct. Product of a power, law of exponent. Dito naman sa ikalawa, anong law of exponent ang ini-apply natin or ginamit? Correct. Power of a power, law of exponent. How about dito sa pangatlo? Ay, magaling. Very good. Power of a product, law of exponent ang ginamit natin dyan. How about dito sa ikaapat nating expression? Magaling. Power of a quotient, law of exponent. I hope na balikan ninyo ang ating 4 basic law of exponent, ang product of a power, ang power of a power, power of a product, and product of a quotient. Kung mapapansin natin, kapag ginagamit natin ang product of a power, ikino-consider natin ay yung mga base. Dapat ay parehong-pareho ang base regardless the exponent. Kapag pareho ang base ng dalawang expression na ating pinagmomultiply, ini-add lang natin ang exponent. Samantalang dito sa power of a power, makikita natin na yung isa nating exponential expression ay nasa loob ng grouping symbol at raised to another exponent. Kapag ganun naman, minomultiply lang natin ay ang mga exponent. Samantalang kapag ginamit naman natin ang power of a product, makikita natin na dalawa o higit pang variable or number ang pinaghihiwalay ng grouping symbol or dot na kung saan ay ang operation na hininga ay multiplication na siya ay raised pa into a certain power. So, ang gagawin natin, lahat ng mga bases na yon ay ma-integrate yung ating exponent or yung ating power. Okay. Samantalang dito naman sa power of a quotient, kung mapapansin natin, parang the same lang din siya ng product of a power. Kasi, iniko-consider natin ay ang mga base. Kapag the same ang base, ang ginagawa lang natin sa exponent ay sinusubtract ang exponent ng numerator ng exponent ng denominator. Ngayon, paano kung ganito na ang ekspresyon na makikita ninyo or mai-encounter ninyo? Ano ang gagawin mo? Paano mo siya isi-simplify? Anong lowest exponent ang iyong i-apply? Okay, tama. Alam niyo ba, ang pinaka-akma na lowest exponent na i-apply ninyo dito ay ang power of a quotient law. So, the same base, ang gagawin lang natin, subtract the exponent, and then simplify, kaya meron tayong y raised to 3 minus 3 is equals to y raised to 0. At alam nyo ba kapag ang any variable, any number ay raised to 0, siya ay equivalent or equal sa 1. Nangyayari lang naman ito dun sa quotient log exponent or power of a quotient log exponent na kapag ang exponent ng numerator ay equal sa exponent ng denominator. So, meaning, ang kanilang pinakasimplest form ay 1. Paano naman kung ganito? Okay, tama. Ang gagamitin natin ay power of a product. Etong lahat na ito na mga bases, i-integrate natin si 0. Kaya magkakaroon tayo ng x raised to 0 times y raised to 0. At ang any variable again, raised to 0, ay equals to 1. Kaya magkakaroon tayo dito ng 1 times 1, which is the equivalent of x raised to 0, itong unang 1, at itong isang 1 ay equivalent ng y equals to, raised to 0. So, etong expression na ito is also equals to 1. Di ba?
Madali, di ba? Paano naman to? Anong lobe exponent ang ating gagamitin? Tama ulit, power of a product. So, itong to, lahat ito ay magmamatter dito sa basis natin na x and y. Kaya magkakaroon tayo dito ng x square and y square. Kasi, lahat ng base ay kailangan nating i-multiply 2 times by itself. Ayun. So, ngayon magkaroon tayo ng iba pang example. Sabihin natin itong susunod ay unang sample pa lang natin. Pareho lang ang gagawin natin. Isi-simplify ang expression with zero exponent. For number 1, we have 2x times quantity x squared raised to 0. At meron tayong 5x over y raised to 0 at a squared y z raised to 0. And then 2 divided by x raised to 0 times 3. And the last one is quantity 6m squared. Isa-isahin natin siya. Unahin natin yung number 1. Dahil itong 2x guys ay hindi naman siya included dito sa grouping symbol, meaning hindi siya naka-raise to 0. Kaya yung 0 ay dito lang magmamatter sa 6x squared. So magkakaroon tayo ng 2x times 6 raised to 0 times x raised to 2 times 0. So to simplify, we have 2x. 6 raised to 0 is 1 times x raised to 0 is 1. Kasi 2 times 0 is 0. Kaya magkakaroon tayo ng 2x times 1 times 1 is equals to 2x. Diba? Next. Ito naman. Pwede naman natin siyang sabihin na lang it is equals to 0. Pero yung proper procedure ay ganito. Magkakaroon tayo ng 5 raised to 0 and x raised to 0. Divided by y raised to 0. 5 raised to 0 is 1 times x raised to 0 is 1 divided by y raised to 0 is 1. So 1 times 1 is 1 divided by 1 is equals to 1. Okay, for number 3, a squared y z raised to 0. Okay, ngayon kung mapapansin natin yung a squared y, okay lang siya, i-rewrite lang natin, and then yung z raised to 0 is equals to 1. Simplifying, we have a squared times y times 1 is equals to a squared y. I hope mas naiintindihan na ninyo ang ating topic ngayon. So for number 4, 2 divided by x raised to 0 times 3. So multiply lang natin yung 0 times 3 is 0. Kaya nagkaroon tayo ng 2 divided by x raised to 0. So rewrite lang natin si 2. And then itong x raised to 0 is equals to 1. 2 divided by 1 is 2. Okay, naintindihan sana ninyo. Next, number 5, quantity 6m raised to 2. So, ang mangyayari dito, lahat na ito ng base, which is 6m, lahat siya ay magmamatter si 2. Kaya magkakaroon tayo ng 6 raised to 2 times m raised to 2. So, 6 raised to 2 is 36, and m raised to 2 is m squared. Kaya, the evaluated expression of 6m squared is 36m squared. At para mas maunawaan ninyo, gawin ninyo itong let's practice. Simplify the given expression with zero exponent. May 4 ako dito ng mga ekspresyon na inihanda para sa inyo. Bigyan ko kayo ng 5 minuto at babalikan ko kayo pagkatapos ng 5 minuto para ating sagutan ang mga ekspresyon na ito. Kumusta? Tapos na ba? Sige nga, sagutan natin. For number 1, magaling. B raised to 8. Anong lobe exponent ang ginamit? Magaling. Product of a power. Number 2. Naku, napakagagaling talaga ninyo. Tama. R raised to 6 divided by S raised to 12. Ang galing. Anong lobe exponent ang ginamit nyo? Okay, tama. Power of a quotient. Okay, next. Naku, napakagagaling talaga. Negative 8. Tama ulit. Anong lobe exponent ang ginamit? Very good. Yan. Power of a product. Next, number 4. Anong sagot?
Tama. X raised to 5. Anong law of exponent ang ginamit? Very good. Power of a quotient. Gusto nyo pa ba? Sige, meron pa tayong susunod na gawain. 5 minuto ulit ang ibibigay ko sa inyo para mas lalo ninyo ma-practice at pagkatapos nito, dadako na tayo sa paglalahat natin. Yan. So, ano ang sagot ninyo sa una? Number 1? Correct. It's 1. Number 2? Correct again. It's 1. Number 3? Check. 4, x squared, y squared. Correct. Number 4? Correct again. X squared, y squared. Naintindihan bang mabuti? I hope so. Okay, ngayon dumako na tayo sa ating generalization. O, sa ating paglalahat na tayo. Sige nga, kung naintindihan ang ating lesson for today, how do we simplify expressions with zero and positive integral exponents? Okay, very good. Now, what are the necessary skills or mathematical concepts needed in simplifying expressions with zero and positive integral exponents? I believe na naintindihan na ninyo ang ating topic for today, which is zero and positive integral exponent with the use of the law of exponent. And naniniwala ako na handang-handa na kayo para magawa ninyo ng maayos at tama ang ating evaluation for today. For the evaluation, solve and simplify expressions with zero and positive integral exponent. Write your answer, write your solution or complete solution in a one whole sheet of paper to be submitted after 10 minutes. Thank you guys! I hope makatulong ang video nito para mas maunawaan ninyo ang topic na zero and positive integral exponent. See you guys in my next video. Sana patuloy niyong suportahan ang aking channel. So kung nagustuhan niyo po ang aking video, sana po ay i-click niyo po ang subscribe button and please like and share na din po. Mwah, mwah, mwah. Salamat!